Nag-iisip ba talaga tayo? O automatic lang tayo nagre-react? You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me! Ginagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass! Dahil mura ang galit, mahal ang pag-iisip. Paktay ka dyan! Dahil masarap sumigaw kaysa sa magpakumbaba. Mas madaling mag-share kaysa sa mag-intindi. At hindi lang ito tungkol sa AI, hindi lang ito tungkol sa deepfakes, propaganda o bots. Tungkol ito po sa atin. Ako at ikaw. Mga Pilipinong may isip, pero unti-unting nakakalimutang gamitin ito. At minsan, parang pakiramdam natin, galit na lang ang tanging paraan para may gawin. Ikaw ba ang may hawak ng isip mo ngayon? O ang trending tab? Dahil itong totoo, ayon kay Dietrich Bonhoeffer, isang German philosopher at pastor, ang mas nakakatakot ay ang matatalinong tao na tumigil sa pag-iisip. Ang pagpipigil mo, yan ang tunay na lakas. At para po sa mga basher, sige, mag-type kayo, mag-cancel kayo, mag-project kayo. Pero tandaan nyo ito. Paolo Bediones, a name that defined an era of Philippine broadcasting, news anchor, field reporter, documentarist, host of primetime TV. From the country's biggest newsrooms to the front lines of historic events, Paolo's voice became one of the most trusted in media. With decades of experience and a deep passion for storytelling, he returns with a renewed fire, not to relive the past, but to speak freely, think critically, and connect deeply. No scripts, no filters. Just Paolo, raw, relevant, and real. This is not a comeback. This is the next evolution of the media type. This is Paolo Bediones. Kung naiilang ka sa monologue na ito, very good. Ibig sabihin, gumagana siya. At kung ang unang instinct nyo ay i-bash ito, malamang para talaga sa inyo tong episode na ito. Lately, parang hindi tayo nauubusan ng ikagagalit. Nagpakasasa tayo sa iba't ibang insidente ng road rage. Ginawang teleserye ang mga kwento ng mga di umanong kabit. Piniga ang bawat chismis, bawat away, bawat pasaring online. At habang ginagawa natin yan, binash natin ang isa't isa. Dahil sa damit, sa jowa, o sa opinyon na hindi natin gusto. Piso sa publiko! Tayo ba ang mga polis? Tayo ba ang mga polis? Security! Parang tipong pagising pa lang natin, naghahanap na tayo ng makakainisan o mas malala ng makakancel. Pero eto ang tanong na hindi tinatanong ng karamihan. Nag-iisip ba talaga tayo? O automatic lang tayo nagre-react? Dahil mura ang galit, mahal ang pag-iisip. At sa mundong dinisenyo para hindi tayo tumigil sa pag-i-scroll, laging umaasa ang algorithm na pipiliin natin ang mas murang opsyon. Babala na namang stoic yan noon. Hindi tungkol sa Twitter o Facebook syempre, kundi tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag hinayaan nating kontrolin ng labas ang loob natin. Kapag hinahayaan nating diktahan ng balita, ng chismis, ng trending ang ating katahimikan. Kapag mas mahalaga na sa atin ang opinyon ng masa kaysa sa sarili nating prinsipyo. Sabi ni Epictetus, kung may nagtagumpay na galitin ka, tandaan mo, pumayag ang isip mo na magpagalit. Kaya tanong ko lang, ikaw ba ang may hawak ng isip mo ngayon? O ang trending tab? Dahil itong totoo, ang tunay na panganib, hindi ang katangahan. Ang tunay na panganib ang pagsuko. Pagsuko sa paghusga, pagsuko sa values mo, pagsuko sa oras, sa linaw ng isip, sa kakayahang huminto at mag-isip. At hindi lang ito tungkol sa AI, hindi lang ito tungkol sa deepfakes, propaganda o bots. Tungkol ito po sa atin. Ako at ikaw. Mga Pilipinong may isip, pero unting-unting nakakalimutang gamitin ito. Dahil masarap sumigaw kaysa sa magpakumbaba. Mga bobo! Mga bobo! Mas madaling mag-share kaysa sa mag-intindi. At minsan, parang pakiramdam natin, galit na lang ang tanging paraan para may
gawin. Akala natin madaling makita ang katangahan. Yung malakas magsalita, mali-mali, nagmamagaling, pero hindi yan ang delikado. Ang totoo ayon kay Dietrich Bonhoeffer, isang German philosopher at pastor, ang mas nakakatakot ay ang matatalinong tao na tumigil sa pag-iisip. Yung doktor na basta-basta nagsishare ng maling health tips o yung guro na mas nagkakalat ng takot kaysa ng katotohanan. Yung mamamayan na akala mo tama, basta malakas ang boses. Tinawag ni Bonhoeffer itong kapangyarihan ng katangahan. At para sa kanya, mas nakakatakot ito kaysa sa mismong kasamaan. Kasi ang masama, alam niyang masama siya. Pero ang taong tanga, akala niya siya ang tama. Ang kinatatakutan ni Bonhoeffer ay isang sistema na rini-reward ang kababawan at pinaparusahan ang lalim ng pag-iisip. Nakita niyang bumigay ang mga propesor, pari at leader. Hindi dahil na brainwash sila, kundi dahil masyado ng delikado, nakakapagod at nakakalungkot ang mag-isip. Sound familiar? Sa bansa po natin, ang pananahimik parang kasalanan. Kapag gusto mo ng nuance, balimbing ka agad. Kapag ayaw mong makisawsaw, mahina o walang pakialam to. Pero sabi ni Marcus Aurelius, ang layunin ng buhay ay hindi mapabilang sa karamihan, kundi para hindi malunod sa kabaliwan ng karamihan. Nabubuhay po tayo na ngayon sa tinatawag na emosyonal na ekonomiya. Kumikita ang social media kapag huminto tayong mag-isip at nagsimula tayong mag-react. Kapag nag-share tayo ng balitang hindi natin sure or kapag nag-mock tayo ng taong hindi naman natin kilala, kapag nag-cancel tayo ng tao na hindi pa natin naririnig ang buong kwento, anong kinalalabasan natin? Hindi na tayo thinker, hindi na tayo mamamayan. Parte na lang tayo ng algorithm. At ito pang sabi ni Bonhoeffer, ang katangahan daw, hindi lang namumuhay sa isang tao. Namumuhay ito sa buong grupo. Ang katangahan, collective. Kaya yung taong matino online kahapon, ngayon biglang parang wala sa sarili dahil hindi na siya ang gumagalaw. Galaw na ng mob, ng uso, ng takot. Ang mga Stoics sanay sa gulo, sanay sila sa discomfort, sanay silang maging kalmado habang galit ang lahat. Sanay silang tumahimik habang sumisigaw ang karamihan. Sanay silang mag-isip kahit hindi sikat, kahit hindi uso. At yan ang totoong tibay ng loob. Hindi yung unang sumagot, kundi yung unang tumahimik para mag-isip. Hindi mo na kailangan bumalik sa panahon ng mga Stoic para makita ang ebidensya. Tingnan mo lang ang mga nangyari nitong nakarang mga buwan. Sa Antipolo, may nabaril at napatay dahil lang sa away trapiko. Paktay ka dyan. Simpleng gitgitan, mataas na pride, ilang piko na sangkot, resulta, may isang namatay, may nakulong, at napakaraming mga buhay na tuluyan ng nasira. Sa Zambales naman, isang motovlogger ang nakipagtalo sa daan at binidyo pang insidente. You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me! Ginagit-git nyo kasi May side mirror pa ako, wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass! In-upload, nag-viral, hindi dahil alam ng netizens ang buong kwento, kundi dahil para sa kanila, ang sarap manghusga sa taong sa tingin nila, hindi humble. O, eto pa, isang food vlogger na binanata ng isang restaurant. Hindi review ang inilabas, kundi rant. Bawal kasi sila mga Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Mataas ang boses, mabigat ang salita, mapanira ang tono. Parang gustong umalma, hindi umintindi. At anong nangyari? Imbis na umani ng suporta, nilamon ng backlash. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa paraan. Walang paghinga, walang timpi, walang antas. Isang hininga na lang sana at pwede sana itong maging leksyon, hindi lecture. At ito pa, isang lalaking customer ng Starbucks ang nagwala online dahil mali ang pangalan sa cup. JP daw siya, hindi JC. Tumaas ang kilay ng internet, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa entitled daw ugali niya. Naghanap ng simpatiya, ang nakuha niya, meme. Ako nga, halos 3 dekada na sa industriya ng showbiz. Ilang beses na rin ako tinawag na Paolo Ballesteros, Paolo Contis, minsan pa nga Piolo. Imagine yung disappointment ng mga tao. Hindi pala si Piolo ang nandun. Pero hindi ako nag-Facebook Live. Hindi ako nag-rant. Hindi ako nagalit. Dahil pangalan lang yan. Hindi pagkatao ko.
Pero eto, ano ang pare-pareho sa mga kwentong ito? Tingnan po natin. Walang huminga, walang nagpigil, walang naghintay ng 30 seconds man lang para mag-isip. Mas pinili ang performance kaysa sa poise. At anong kapalit? Kahihiyan, kawalan ng respeto, at sa ilang kaso, posibleng pagkawalan pa ng income. Sabi ni Epictetus, huwag mong sabihin na iinsulto ako. Sabihin mo, may nararamdaman akong parang insulto. At alamin kung totoo ba ito. Ano mang ibig sabihin nito? Hindi po lahat ng masakit ay totoo. Hindi lahat ng narinig mo ay kailangan mong sagutin. At hindi lahat ng nasaktan ka ay talagang sinadya. Minsan nga, pakiramdam lang natin yon, projection natin, trigger natin. Baka pagod lang tayo o may dinadamdam na hindi alam ng iba. Kung bago tayo mag-post, bago tayo mag-bash, bago tayo mag-share, huminto lang tayo, huminga, magpigil, mag-isip. Iba siguro ang kultura natin ngayon. Pero ito yung problema, hindi kasi uso ang pause. Mas uso ang paandar. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa atin. Bakit ba ang dali nating matrigger? Kasi takot ba tayo? Takot ma-misunderstand. Takot sa katahimikan. Takot na baka tayo naman ang susunod na idrag. Kaya bago pa tayo tamaan, umaatake na tayo. Nagka-clap back. Namumuna, nagbabash para mauna lang. Pero ang tanong, yun ba ay tapang o takot na naka-costume? Sabi ni Seneca, kung gusto mong malaman kung nasaan talaga ang labanan, hindi sa kalye, hindi sa Senado, nasa isip mo. Hindi tinuruan ng Stoics ang tao na pigilin ang damdamin. Tinuruan nila tayong tanungin ito. Karapat-dapat ba tong reaksyon ko sa pagkatao ko? Totoo ba talaga to? Kasi tuwing nagpapadala tayo sa galit, sa init ng ulo, tuwing lumalaban tayo ng hindi nag-iisip, tuwing ginagantihan natin ang hindi naman tayo direktang sinaktan, nagiging bahagi tayo ng ingay. Nagiging eksaktong ehemplo ni Bonhoeffer, isang taong tumigil mag-isip. Ang Stoic ay hindi yung walang nararamdaman. Ang Stoic ay yung marunong huminga bago sumagot. Yung kayang tanungin ang sarili. Reaksyon lang ba ito o paninindigan? Huwag po tayong magpanggap na nanggaling lang ito sa wala, yung ganitong klaseng asal. Ayon sa mga pag-aaral, maraming bashers sa internet ang may mataas na scores sa tinatawag ng mga psychologists na the dark tetrad. Mga ugaling gaya ng narcissism o yung makasarili, sadism o yung nasasarapan sa pananakit, psychopathy, yung walang konsensya, at manipulasyon. Hindi lang po ito kababawan. May ilan talaga na nag-e-enjoy na manakit. Pero kahit hindi ka pasok sa matinding kategoryang yan, may isa pang salarin. The online disinhibition effect. Dahil sa internet, may maskara tayo. May anonymity. Parang invisible. At pakiramdam natin, walang bigat ang mga salita natin. Kaya may mga sinasabi tayong hindi natin kayang bitawan. Harap-harapan. Nagiging matapang basta nakatago. Mas malala pa, ayon sa Stanford at iba pang universidad, nakakahawa ang trolling. Kapag ang feed mo puno ng pamumuna, mapapansin mong ikaw na rin. Nagsisimula ng manlait. Kahit dati naman, tahimik ka lang. May tinatawag pang isang social media fatigue. Yung pagod na, kakascroll, kakakompare, kakapanood. At kung pagod ka, mas mababa ang pasensya mo. Mas mabilis uminit ang ulo. Kaya, oo, emosyonal ang bashing. Pero, etong totoo rin. May malalim na psychology sa likod nito. At kung stoic ang tatanungin mo, simple lang. Kapag ang emosyon mo ang nagdidikta ng bibig mo, talo ka na. At may isa pang kalaban na madalas nating hindi napapansin. Yung tinatawag nating echo chamber. Yung digital space kung saan lahat ng posts ang ayon sa'yo, lahat ng comment, pinupuri ka, lahat ng video, kumpirmasyon lang ng gusto mong paniwalaan. Ang sarap ng pakiramdam, ang komportable, pero para kang nakakulong sa kwartong ampader gawa sa sarili mong opinyon. At ito pang masakit, hindi mo siya mapapansin. Akala mo nananalo ka sa argumento, pero sa totoo lang, nangangaral ka lang sa mga taong matagal nang umoo sa'yo. Sabi ni Bonhoeffer, nagiging hindi mapipigilan ang katangahan kapag akala nito tama siya. At si Marcus Aurelius, araw-araw niya itong paalala sa sarili. Kung may taong kayang patunayan na mali ako, tatanggapin ko. Maluwag kong tatanggapin ang katotohanan. Hindi pa ito nakakasakit sa kahit sino.
Ganun ang mga Stoic. Hindi sila nagtayo ng echo chambers. Binabasag nila isang hindi komportabling katotohanan sa bawat pagkakataon. Ito pa, may isang malupit na kabalintunaan o irony sa mundo ng social media. Minsan, nakuha mong gusto mo. Views, shares, at kita mula sa kontrobersya. Pero minsan, ang publiko na mismo ang nakakuha sa gusto nila, ang pagbagsak o downfall mo. Oo, kahit sabihin natin na may hate, may engagement, may bashing, pinapakain pa rin ang algorithm. Pero itong babala ng mga Stoic. Hindi lahat ng atensyon ay dapat pagpilitan. May hangganan na hindi mo nakikita. Minsan, huli na kapag nasa mass reporting na ang nangyayari. Kapag iniwan ka na ng sponsors, kapag tahimik ka ng sinapawan ng platform. Akala mo panalo ka sa algorithm, pero talo ka sa tunay na laban. Kasi sa dulo, kahit na nag-trending ka pa, kung kapalit nito ang kapayapaan mo, o kabuhayan mo, o dignidad mo, panalo ba talaga yon? Sabihin na natin ang totoo. Karamihan ng mga basher, hindi matapang. Nababagot lang. Hindi mo inaayos ang bansa sa kaka-quote tweet mo sa di mo kilala at walang ginagawang rebulto para sa mga taong nagka-cancel ng kapwa sa comment section. Alam ko medyo masakit yan, siguro. Pero ito yung totoo. Huwag mong hayaan ang kwento at komento ng ibang hindi mo kilala. Lahat po tayo minsan napakabilis sumagot. Lahat tayo nakapagsabi ng bagay na sana pwede natin bawiin. Pero hindi ito tungkol sa pagiging mataas o feeling tama. Ito ay tungkol sa pagtangging bumaba sa level ng ingay. Pwede kang matrigger o pwede kang magsanay. Pwede kang magpadal sa ingay o piliing mamuhay ng may disiplina at linaw. Kaya ito ang Stoic Challenge po para sa inyo ngayong linggo. Sa susunod na pagkakataon na maramdaman mong medyo umiinit ang ulo nyo, huminto kayo. 30 seconds lang. At yung hingang yon, baka yun pa ang magligtas sa kapayapaan mo. Baka yun pa ang magbago sa desisyon nyo. Baka yun pa ang magpanatili sa dangal ninyo. Tinanong ni Bonhoeffer, sino ang naninindigan? Ikaw na yon. Dahil sa panahon na ginagantipalaan ang katangahan, ang katahimikan mo, ang linaw mo, ang pagpipigil mo, yan ang tunay na lakas. At para po sa mga basher, sige, mag-type kayo, mag-cancel kayo, mag-project kayo. Pero tandaan nyo ito, ang mga tunay na kritiko na aalala, yung may tapang magtanong at may layuning magtayo. Yung iba, yung mga uso lang, yung mga pabibo sa galit, nawawala rin sila. Oras na magsawa ang algorithm. At kung medyo tinamaan kayo, ayos lang. Ang ibig po sabihin, gising ka pa at may pakialam ka pa. Kaya manindigan ka. Para po sa PGMN, Paolo Bediones po. See you next episode.